Good evening everyone. Our topic for today is conclusion. At ito po yung last message natin sa Christ-centered preaching. Napag-usapan po natin guiding principle for conclusion. The last longest, the last punches, the hardest, the last comes first. Kung gaano po ka-importante ang ating introduction, ganoon din po ang ating conclusion. At kagaya ng nasabi ni Campbell Morgan, every conclusion must conclude, it must end, include summary, and preclude. Kaya minsan napapakinggan natin o madalas yung I challenge you, my brother and sister in Christ, to do this or not to do this. Yung application po ng message. Pagkain ka. Recapitulation, concise summary, not extended explanation, but hammer-stroke statement which quickly reiterate the central concept of the message in order to make the final appeal for action. Ang problema sa conclusion, yung mga tao minsan naguguluhan eh. Akala nila tapos na, yung pala hindi pa kasi meron pa tayong mga added explanation or details sa ating message. Exhortation, final application. Do not summarize simply to summarize, but to marshal your forces for the appeal you will make or the action you will call for. What concrete personal duties are you asking for? Madalas general yung ating pag call sa kanila. Time to time yung specificity ng individual, pwede din natin yang i-call. Diba? Sa mga parents, sa mga students, young professionals, and then young people. What do you want me to do? Spell it out, or we can illustrate it. Mamaya po magbibigay tayo ng example. Elevation, here thought and emotion must arrive at their greatest height. If you are not moved, no one else will be. Termination, purpose, pointed and definite. What one thing would you have them walk away with? Siyempre, magsisimula na yan sa una nating napag-aralan. We're preaching one thing. Merong funnel. Hindi po magulo yung ating mensahe. At ganun din po ang ating conclusion. Marks of effective conclusion, uniqueness, climax, resolution, what is the burden of the message, and finality. So, ito yung dapat nating pagkaingatan sa ating conclusion. Consistent emotionalism. Now, may mga pastor or preacher na pag palagi silang conclusion, parang laging highlight yung emotions. Or wag mong gawing palagi na paiyak o padamdamin lagi ang ending ng sermon. Mas mahalaga na tumama sa isip at puso dahil sa katotohanan ng Biblia, hindi lang laging emosyon. From time to time. Pero Sunday after Sunday after Sunday after Sunday. Init. Another one. Do not trail off, start with a bang and end all over. Katulad ng nasabi ko kanina, kung may malakas ka ng closing, all illustration or statement, or parang quote, wag na nating pahabain pa. Kasi naguguluhan yung listener kung ano ba, tapos na ba o hindi pa. Uulitin ko, in sermon, sa pagpipreach, much is less and less is much. Kaya nagkasundo tayo na ang 45 minutes less preaching, hindi mahaba, hindi din maikli. Tapusin mo na agad habang mainit pa ang dating. Parang martilyo, isang malakas na palo, tapos na. Yun yung ibig sabihin dyan ni Bryan Chapell. That's how the truth stays with the listener. Now, ito naman, itong ordinarily, no final thank you or amen. Kasi pag sinabing, ganyan din sa speech eh. Kung meron kayong mga speech or ano ba bang ibang pangalan ng course na speech sa college, public speaking, diba? I-avoid yung, kung ikaw ay nag-i-speech, parang i-avoid mo yung thank you at last. Kasi hindi mo naman kailangan ng permission nila to speak. So, ganun din minsan sa preaching. Well, hindi natin sinasabi na kapag tayo ay naimbitahan mag-preach, hindi tayo mag-thank you. Hindi yun ang ibig sabihin natin. Kundi, you are serving God, not men.
this does not mean you shouldn't say thank you for the invitation to speak. Just don't give the information that your words have man's permission. Pero sa ating mga Pinoy kasi, okay lang naman. Usually ako, hindi naman ako nagte-thank you at the end of my message eh. Sa prayer lang, Father, thank you for the presence of my brothers and sisters here. I pray na ma-encourage po sila. Kung meron man pong sin to be rebuked, na ma-repent, please convict them. So parang ganon. Personal amens naman may seem to be personal praise or self-evaluation. Another one, let the conclusion conclude. A message can be driven home with a final hymn. Ayan. Alam niyo po, merong mga website or sa YouTube or sa social media, mag-follow kayo ng mga, ang tawag dyan hymnology. Lagyan nga natin dito. Nagturo na ako ng hymnology. Yung hymnology, yung pinag-aaralan nyo yung history behind that hymn. So, time to time, maganda yung pang conclusion. Katulad yung I have decided to follow Jesus. Kung hindi mo pa yan na gagawang conclusion, kapag ang topic mo or ang idea ng iyong message is about following the Lord, obedience, yan yung I have decided to follow Jesus. Yung hymn, yung story behind that hymn, very powerful. Mamasterin mo lang yung story. Ipa-practice mo din. Or closing prayer, though no absolute requirement or final hymn or final prayer message is more powerful without them. However, try not to conclude in the closing prayer. Usually happens when the pastor forgets key components within message, so he tries to include them in prayer. Pag ikaw naman yung pastor at may inimbitahan kang preacher na mag-preach sa pulpit mo, pwede mo din i-summarize in your prayer. Walang problema doon. Okay. Kaso lang, minsan nakakalimutan yung points tapos biglang may bumubulong sa gilid. Avoid rhetorical question as concluding sentence. Alam natin yung rhetorical, yung mga questions na doesn't need an answer. Use poems and quotation with great care. Okay? Do not introduce new exposition in conclusion. So, yan po yung mga i-avoid natin kasi maguguluhan po yung ating listener. You are to be concluding, not starting new thought. Finally. Why? Do not announce you are concluding. For example, in conclusion, or let me conclude by saying, or finally. Finally, if you say finally, mean it. Now, itong part na to, para kay Bryan Chapell, parang, in conclusion, so, sa kanya, hindi na necessary to mention that. Kasi ini-expect nga na ng tao na dapat mo nang tapusin. Pero tingin ko hindi naman mali din sabihin yun. Yung in conclusion. Or in our application, yung transition, hindi na tayo aabot sa transition Sa transition natin sa message, for example, sa first point, usually ang naririnig natin, point number 1, ganun Point number 1. Tas pag na-explain na natin, and then after nun, point number 2. O bago mag-point number 2, sasabihin natin, sub-point number 1, sub-point number 2. So, sa transitioning, instead of saying point number 1, ang sabihin mo, sa Tagalog, una pong importanteng bagay ang makikita natin dito. Or first thing that we can see here. So, maiintindihan ng taon, yun yung first point mo. Tapos, hindi din necessary na sabihin mo sub-point number 1, sub-point number 2. Yung mga ganon, para yun sa'yo, na ikaw na nagpipreach. Okay po? And then, kahit na sa slides mo, may mga sub-points doon, makikita na din naman ng tao yun And then, second thing, yung first point mo, not only but also. Not only we should do this, but also second thing, or ikaw lang ang bagay na makikita po natin dito. That is a good transitioning according to Bryan Chapell.
At ganun din yung practice ko kasi iyon yung training sa amin sa Bible School. Okay? Very professional pakinggan. Masasanay din yung tao. And then, pag sinabi nating in conclusion or finally, we need to mean it. Kasi nagsisinungaling sa tayo sa tao. Kaya nga po mga kapatid, ang nais kong training sa inyo yung detailed outline or yung manuscript. Kasi nga, sa conclusion, baka nag-exposition pa tayo doon or kung ano-ano pang mga bagay ang naigagawa natin. Okay po. Hints for effective conclusion. Use human interest account. Grand style. Put illustration on the last main point. High on the point. Telling phrases are good to the end if you can. And where we began, try to end with positive. Conclusion on conclusion. What we look for in a conclusion. Concise summary. Key terms of magnet clauses in the main points, final exhortation. Or is there a definite end? Okay po. So, punta po tayo dito. Meron po tayong question sa conclusion. Meron pa akong papakita sa inyong sermon evaluation na summary din po ng ating Christ-centered preaching lectures. Meron po pong question sa mga nagpipreach na katulad po ng sinabi natin, requires careful craftsmanship. Bakit? The last longest, the last punches the hardest, the last comes first. So, pinag-iisipan, at hindi lang pinag-iisipan, pinagpe-pray din. Lord, ano po ang maganda kong conclusion? Kung hiningi mo sa Panginoon, anong magandang illustration, ganon din. Lord, pag-pray mo din, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang conclusion. Pero kung wala talaga, magsa-Sunday na, wala ka pa rin conclusion, ang dami mo ng sinearch, wala pa din. And then, it's okay, just to summarize or just to mention again your main points. Wala namang problema. Ang sermon ay sermon pa din. Ang word of God ay word of God pa din. Kahit wala kang matinding conclusion. Okay? Wala po tayong question. Walang message. So, punta po tayo dito sa sermon evaluation. The manner of the preacher. Still remember yung logos. Are the words used clear? Are the arguments logically presented? Suitable to the audience? Pathos? Does the manner complement the message? Kasi naman, pag magpipitch ka ng Psalms 12, Psalms 14, Book of Psalms, tas yung mukha mo parang very joyful or hindi sumasalamin dun sa logos mo. Etos, does he demonstrate credibility? Does he show compassion? The introduction and scripture introduction. Opening statement, reading of the scripture. Is there a strong lead sentence? Does it capture your interest? Is the FCF clearly identified? Yan. Is the proposition clearly presented? Ano ulit yung proposition? The wedding of principle and application. The answer to FCF. Is there a scripture bond? Was it worded to prepare the proposition in concept and terminology? And then, reading of the scripture or the passage. The portion clearly and well read, reverently read, and clearly heard by all. The teaching that was given, yung proposition, does the wording of the proposition reflect the message of the text? Does it contain principle and application? Is it broad enough to cover the content of all main points? Is proven or developed by each of the main points? Kasi nga, yung proposition, yun yung ating i-interrogate. The central proposition of the text. CPT ang tawag nila dyan eh. Here in Bryan Chapel book, we just simply call it proposition. Main points. Do the main points reflect the proposition? Does each main point contain principle and application? After the main points clear, are the main points clear? Scripture reference present? So, subpoints and then context. Now, explain ba yung context? Illustration that were used. Meron ba? Relevant ba yung mga illustration? Then also yung application and then conclusion. Sermon as a whole. Was the theme well covered? Did it exalt Christ? Was it message from the Lord? Was it well pointed and interesting? How you grade it? Good, bad, or indifferent? So,
ipapasok ko po sa inyo ito mamaya para paggagawa tayo ng sermon ay pwede po nating review. Now, last time, nag-message po ko sa inyo na it is very hard to preach from the Old Testament. Yung minor prophets, kumbaga. Minor prophets, major prophets, lalo na po kapag sa historical books, napakahirap. Parang binabalikan ko nga kung isipin ko ngayon, meron ba akong time na nag-preach ako sa historical books? Parang wala pa. Siguro merong isa, dalawa sa Chronicles. So, napakahirap. Eto po, meron po akong ganito, Pastor Arnel, makakatulong. Tanggalin ko nga yung blurred muna ng sa aking video. Ayan. Hahanapin ko yung link nito, tapos i-print nyo, King and the Prophets. Lagi lang tong nasa table ko of Israel. So, dito mo makikita yung mga kings, tapos yung mga prophet under niya. Kung stop ko muna yung share. Ayan. 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 Makikita mo dito sa Kings and the Prophets of Israel. Yung sa taas, yung yellow, yan yung Northern Kingdom. Yung green, yan yung Southern Kingdom. Tapos yung mga nasa gitna na parang may mga ganyan-ganyan. Yan yung mga propeta na nag-serve under that king. Tapos andun yung date. So malaking tulong to para sa akin. Katulad niyan, nag-pitch ako ng Amos. Unang tingin ko pa lang dito, sabi ko, okay, si Amos, nag-pitch siya bago ang Assyrian captivity. Siya ay prophet to Northern Kingdom. Tapos makikita mo din dito anong king siya nag-serve. Kay Jeroboam II, si Karaya, tsaka kay ayan, 4 na kings. So kasabayan niya si Hosea. So kita mo agad. Okay? Malaking tulong yung mga chart like this. Tsaka may isa pa akong chart na ginagamit Kapag pinag-aaralan mo yung Bible, yung context niya, gagawa ka ng sermon, magpa-flashback lahat ng pag nakita mo yung mga chart, magpa-flashback lahat ng mga napag-aralan mo before sa Bible school or sa preaching. Okay? And then punta tayo dito. Share screen. Last time, sabi ko, napakahirap talagang may message. Oo, ako ipinrint ko tapos nakabili tayo sa Bible School ng laminator. Nilaminate ko pa to Nilaminate ko para hindi siya Tapos lagi lang nakalagay dito sa harapan ko. Tsaka meron pa akong isang chart na ginagamit Okay. Sabi ko, ang hirap talagang mag-preach from the Old Testament. Specifically major prophets saka minor prophets. Kaya pag dumating yung time, i-chat nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng mga guides. Ngayon, last time nag-pre-request po ako sa inyo na ipag-pray ako kasi magpipitch ako kay Pastor Noel Gula sa Caloocan sa kanila pong anniversary. Ako po ay nagagala kasi first time kong mag-preach sa isang anniversary na sa ibang church na anniversary pa. Ayan, ang passage ko po ay Amos 4:12. Ngayon, sa Bible School, napag-aralan mo tong prepare to meet thy God. Pero pag iniisip natin sa unang banda, ano bang ibig sabihin ng prepare to meet thy God? Taking this phrase out of context, parang, excited ka nang makita si Lord or malapit ka nang mamatay. Para maintindihan mo yung chapter 4, verse number 12, inaral mo yung verse 1 to verse number 4. Now, ang Bible reading ko dito dapat ay Amos chapter 4. Kaso, sa Bible reading nila, binasa na nila yung buong chapter 4. So, sabi ko, kailangan kong ibahin kasi magiging paulit-ulit. Wala namang problema kung maulit. Ang ginawa ko na lang, binasa ko yung chapter 2. Kung saan, yung first point ko, ito, yung chapter 2, verse 6 hanggang verse number 10. Yun ang Bible reading namin. At tumaron uli kami sa theme verse, which is Amos chapter 4, verse number 12.
So, makikita po natin dito, meron pa akong note sa sarili ko, anniversary tone, include faithfulness for visitors, emphasize the gospel, revival, or visitors from other churches. So, ito yung note, kapag gagawa ka ng sermon, ito yung note ko sa sarili ko. Yan, para sa'yo to. Para yan sa'yo. Kung ano yung FCF, ano yung big idea, at ano yung proposition. And then, ito yung aking main points. Tapos yung outline ng sermon mo. Syempre, dahil anniversary, nag-testimony muna ako. Sa testimony din, tansya-tansyahin lang natin, mga 8 to 10 minutes. Tapos, gawan mo din ng outline. Kailan ka na-save, then, Bible School Days, kung anong, paano nag-work si Lord sa'yo. And then, yan, introduction ko, Storm Chaser at Tacloban. But ano to, Tacloban dapat yan. Tacloban. And then context, proposition, 3 main points, return, repent, and seek. Ang nakakakaba lang kapag ikaw ay anniversary speaker. May mga pastor kasi. May mga pastor. So sabi ng isang pastor, alam mo pastor, habang nagpipreach ka, iniisip ko yung third point kung anong letter R. Kasi return, repent. Ngayon, nung inaaral ko din to, parang sabi ko, 2 letter R na. Hindi ka kasi ako usually nag-alliteration. Yung pare-parehas A, pare-parehas B. Hindi mo na usually ganun. Pero since return and repent na, sabi ko baka pwedeng merong synonym yung seek. Pero nag-search ako, wala. Ngayon, nung kumakain na kami, sabi nung isang pastor, Pastor John Picaw, pwede din pastor, reseek. Sabi ko, oo nga, makaka-capture niya din naman yung yung seek, yung reseek. Parang let us seek again. Pero okay na yan, seek. Then gospel presentation, conclusion, and song. Look at my introduction. Magpakita ng larawan ng pag-asa, Project Noah, local government, and media storm chaser. Tanungin ang mga tao kung ano ang inaiisip nila kapag nakikita nila ang mga larawan na ito. So, ito ang aking, ang sistema ko dyan, ganito po mga kapatid. Nandyan pa ba kayo? Patingin ng heart. Sa WCC kasi ganyan yung mga students Andiyan pa kayo? Patingin nga ng mga reaction. Alright, thank you po. Ayan. So, ito yung unang, parang perfect word ang dating. Siyempre, may pa-games ka ng konti. Joke ka ng konti. Sinong makakapagsagot? Merong libreng ice cream or una sa pilahan sa kainan. Konting konting joke lang ng konti. Hindi ko na-expect na medyo mahihirapan yung mga tao. Mabuti na lang, andun si Pastor Jameson na matalinong pastor. Siya ang nakasagot. Na pag nakikita mo ito, local government, media, storm chaser, tapos pag-asa. Hindi ko kasi nilagay yung pag-asa. By the way, this is generated by AI, ChatGPT. So, nasagot naman warning. Kasi warning, yan yung big idea ng Amos chapter 4 or ng buong book ng Amos. It's about warning. Siyempre, ayan na. Then, kinento ko agad to. Yung nangyari sa Yolanda. Around 6,300 people died. Yan. Kinento mo yung nangyari nung Yolanda. Tapos, hindi dahil walang babala, kundi dahil hindi ito lubusang pinakinggan at sinunod. Na-introduce mo na yung FCF. Ito yung FCF. Again, hindi mo sasabihin, may FCF is, hindi alam ng tao yon, yung fallen condition focus. Sinabi ko, madalas tayong mga tao, kahit maraming babala na binibigay sa atin, hindi pa rin natin pinapakinggan. Huwag mong gawin yan, yun ang ginagawa. Gawin mo ito, yun ang hindi natin ginagawa. Bagay ito ng ating kalikasan bilang makasalanan. Kahit sa buhay nating mga Kristiyano. Now, makikita po natin dito, may specifics tayong binabanggit. Sa mga young professionals, sa ministry, professional na buhay, sa trials, at marami pa. Kaya, hanggat hindi pa uli ang lahat, gawin na natin ang dapat natin gawin. Magbalik loob tayo sa Panginoon at hanapin ang Panginoon. And then, explain the context. So, this is the some kind of proposition. Then you explain the context. United Kingdom, divided kingdom,
then yung situation, okay, here, context, and then in-explain mo yung chapter 1, and then, bin-explain mo yung chapter 1 hanggang chapter 4 kung ano nangyayari. Tapos, medyo mahirap lang tong message na to, tong passage na to. Kasi nga, ano meron tayong prepare to meet thy God. Ano bang ibig sabihin nito? Contextually, sabi ko, contextually, it doesn't mean that God will reward us for good and good deed, for good deeds or service. Now, nasa ibang passage yan, pero hindi ito yung passage na yon. Okay? Kapag ginamit mo yan as re-rewardan ka ng Diyos dahil sa naglingkod ka sa Kanya, yun ang ibig sabihin ng out of context. Okay? Kasi hindi yun ang ibig sabihin ng text. Ulitin natin, context is part of the text. Taking out of context, yun ay we prepare because we are going to worship the Lord, or mamamatay na tayo, or judgment seat of Christ. Again, lahat to tama, lahat yan nasa Bible. Pero yung Amos 4:12, prepare to meet thy God, hindi yan yung ibig sabihin. So, in-explain natin dito kasi kahit ako, minsan, pag sinabing prepare to meet thy God, parang ito yung ibig sabihin natin. Rather, prepare to meet thy God means one thing, judgment. And then here, yung parang yung structure ng sermon po na ito, tingnan natin. Ang tanong, bakit ang mga mananampalataya hindi nagsisisi? Tingnan nyo nagsisisi. Tapos dito, hindi nagbabalik loob sa Panginoon. Tapos, hindi naghahanap sa Panginoon. Nakikita natin, then nagbigay tayo ng mga example. Hindi naman ganun kalala yung ginagawa ko. Maybe sinasabi natin, lahat naman nagkakamali. Ganito na talaga ako. Hindi ko pa kayang bitawin yung sarili ko. Yan yung, kumbaga, tanong, no? Bago ka pumunta sa main points. Kasi yan yung mga ide-debunk mo. Kasi yan yung nasa main points mo. Kumbaga, pine-prepare mo na yung tao. So, kung ganyan ang pag-iisip mo, prepare to meet thy God. Warnang ito ni Lord, and at the same time, kanyang grace. Sure na merong judgment si Lord. And then, hindi pa pwedeng anak ka ng Diyos, pero habang buhay ka na lang backslider. Tapos, namumuhay ka sa kasalanan. And then, prepare to meet thy God, since His judgment is sure. And then, tignan natin yung anchor clause natin. Ano ulit yung anchor clause? Yung mga nauulit na salita sa main points na nanggaling sa proposition. Since the judgment of the Lord is sure, now is the time to repent. Ganito po sa historical books or sa Old Testament. Hindi lang dahil ang main verse, I think verse ay nasa verse 12, doon lang iikot yung sermon mo. Para nga maintindihan mo yung verse na yun, kailangan mo bumalik. So aral ka, aral. Yun lang, maraming pag-aaral. Now is the time to repent. Yung Amos 2:6 and 4:5. And then, again, ano yung ulit yung ano natin? Nakalimutan ko na. Yung state, place, and then you state, and then place it. This is the statement, main points. Then you place it in the scripture because that is your authority, and then expound or explain or prove. State, place, and prove. Eto na. Ipuprove mo bakit yung now is the time to repent. Eto. Yan, ang kasalanan nila, immorality, heartlessness, hypocrisy. Samantalang ang Diyos, yan ang ginagawa sa kanila. Ano yung application? Ayan, ito na yung application. So, ulitin natin. Application, explanation. Makita nyo, wala akong illustration na ginamit. Tapos biglang application. So yung kanina, 'di ba, immorality. Yan, marahil hindi immorality. Covetousness, business practices. Marahil may mga business ka pa din na hindi maganda. Kristiyano ka, hindi ka dapat nagbebenta ng sigarilyo at alak. Yan, masarap pumukpok dyan. Kasi kung napailiwanag mo tong ng mabuti, itong covetous business practices na ginagawa nila, mayroon silang mga business na hindi maganda. Okay?
Then it's time to repent. Medyo mahaba yung point number 1. And then, yung tanong kanina sa bago mag point number 1, hindi naman ganun kalala yung ginagawa ko. Ayan na. Diyan ka na pupukpok ngayon. Application ulit. Then, ganun din. Ang anchor clause natin ay yung since the judgment of the Lord is sure. Now is the time to return to Him. Ayan. Repent, and then return, and then explanation, then application. Tapos, ito yung mga tanong kanina na ide-debunk mo ngayon. And then, tsaka ka ngayon kukuha ng pwedeng mga verses about returning from the other text or tawag natin dyan, supporting verses from the other scripture. Hindi mo gagawin, di ba, yung ito, you state it and then place it, tapos hindi mo pa ito na-explain, pupunta ka na kagad dito. Pupunta ka na sa Isaiah 42 or dito sa 2 Chronicles 30. Ang gulo. Ganyan ang nakagisnan nating sermon. Okay? Hindi pa na-explain dito. Huhugot ng ibang text tapos doon mag-e-explain. Hindi ganun po ang expository preaching, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay? Ang i-exegete ay yung supporting verses. Okay? And then application, and then supporting scriptures, and then third, since the judgment of the sure, now is the time to seek Him. Nasa chapter 5 na yon. Okay, and then explanation, and then application. Kita nyo, wala akong masyadong illustration. Tapos, ang buod ng third point, hindi natin hinahanap Panginoon dahil may ibang mga bagay na hinahanap ang puso natin. And then, gospel presentation. Hindi ko na nilagay dito kasi kabisado ko na sa aming mga bisita, hindi mo tiyak ang paroroonan na yung kaluluwa hanggang hindi pa huli ang lahat. So, i-relate mo yung judgment. Sa ating mga Kristiyano, bago mo uli ang lahat, magsisi ka na, bumalik ka na, hanapin natin si Lord. And then, tignan po natin yung conclusion. Dito ako nahirapan. Ang hirap mag-isip talaga ng So, naisip ko, dahil sa aking introduction ay 4-fixed word, naisip ko na din na 4-fixed word na lang din. Ipakita ang flood control project misuse. So, sa conclusion, nasa na po yun. So, ito, yan, prepare to meet thy God. Yan, simple lang, Tapos, ito yung conclusion mo. Yan, sabi ko, pag nakikita nyo po ang mga larawan na ito, ano nyo po ang pumapasok sa isip nyo? Mabilis na sagot kasi trending ngayon. Yan. Ghost project, flood control issue. Tapos biglang pasok mo ngayon. Bakit tayo galit na galit after maisupubliko ang flood control project, ghost project? Kasi alam natin na ang mahal na Pilipinas ay daanan ng bagyo. Kaya't kailangan natin maganda. We need to prepare. How about sa ating sarili, sa spiritual life natin? Alam na natin na disaster ang kahinatnan kung hindi tayo magsisisi, babalik at hahanapin ng Panginoon. Prepare to meet thy God. In a negative sense, He will judge you. In a positive sense, He will reward you. Now, eto, parang in application na to. Pwede mo na rin niyang sabihin. So, ganun po mga kapatid. Then, now, ano lang natin, na mag-ingat lang din tayo sa mga compliments. Kapag sinasabihan tayo, good preaching, ang galing niyo po mag-preach. Ang sagot natin ay, yan, sa biyaya ng Panginoon. Salamat po, purihin ng Diyos. Wag yung paus pa nga ako may chat Okay, yun. Nasa na tayo? Nasa na yung ating, nawala yung ating next ko pala. Conclusion. Ano nangyari? Ayun. Your screen sharing is paused.
Wait lang po. Na-post daw yung aking screen sharing. Nagkaroon ng glitch sa... Alright. Dito po tayo sa... Ito. So, meron po tayong question. Open lang po kayo ng mic kung meron pa kayong question. This is from Sir Dennis. The indispensable benefits of making your sermons. Ito po ay paalala sa ating lahat, ano? Ayan. Number 1, it demonstrates your own discipleship to the Lord Jesus Christ. Number 2, it enable us to be doctrinally sound. Kasi masasanay tayo and it help us in our personal holiness. And then, it qualifies you for service. Kaya, mahirap mang expository preaching, pero po, worth it. Ito naman, paalala lang sa ating mga mangaral. Tayo na nagdadala ng salita ng Panginoon ay dapat maging masipag at masigasig sa pag-aaral upang mabigyan natin ng tamang parangal ang salita ng Diyos at upang tayo ay makatulong sa paglago ng ating mga kongregasyon na pinagsisilbihan. Ito ang mga halimbawa ng mga maling pamamahayag. Papanganib at kapalit ng expository preaching. Ito, Filipino versions. Apology, narcissism, puro tungkol sa preacher ang content ng sermon. Again, hindi masama i-illustrate ang sarili mo or gawin mo example. Illustration nung nangyari mo sa'yo last week o yesterday or last night. Kaso kung puro ganun ang sermon natin, Sunday after Sunday, mag-grow ang relationship ng tao sa'yo, hindi kay Jesus. Ulitin ko po. Marahil mag-grow sila pero hindi kay Lord, sa'yo as a pastor. Mas malapit sila sa'yo kaysa kay Lord. Paralogy, alam natin yan. Ang mensahe tungkol lagi sa giving, kahit walang kinalaman sa text. Copiology, alam nyo ba yung sermon central? Ayan. Ayan ang dakilang copy-paste na pinagkukunan ng ibang mga mangangaral pag sila ay hindi nakagawa ng sermon. Kasi ano na yan eh, buong manuscript na yan eh. Parang yung ano. Pero ano yun, hindi siya na parang naka-outline pa. Parang talagang nagbabasa ka ng isang book na puro paragraph. Ayan. And then, theology. Ayan. Mga church na ganito, no? Kami lang ang tama. Mga ganon. Yun na naman ang preaching. By the way, no? Pasensya na. Ayoko magbanggit sana ng ibang mga group. Ayoko. Ina-avoid natin yan. Pero, since kayo naman ay mga Bible student, sa Facebook, pag pumunta kayo dito, ayun, ayan, ayan po, puro mali yung turo nito eh, tong page na to. Ang claim Baptist, pero ano yan, matinding maraming turo. Sabi niya dito, ayan, may mga okay na turo, pero katulad nito. Sabi mga turo niya na ayan, umiyak yung anak ko. Ayan, the water baptism is for Israel. Nakakatawa eh. Sobrang hyper-dispensationalist. So, ayan natin yan. Ano lang yan? Commercial lang yan. Commercial. So, next, theology. Ay, yung mga hyper-dispensationalist yan. Sila lang ng tama. Kasi pag sinabi yung hyper-dispensationalist, bawat dispensation, iba-iba si Lord ng way ng kaligtasan. So, sa Old Testament, by works, sa atin, by grace, pero pagdating ng tribulation, by works na naman. Ang salvation, laging by grace yan. Theology, puro patama lalo na sa hindi nagbibigay. Tawology, yan, puro jokes naman. Carology, kabaliktaran naman ng tawology. Ito ay puro paawa at pakonsensya. Tandaan natin, ang motivation ng tao sa pag-respond ng truth ay hindi guilt. Okay, hindi guilty feelings.
kundi yung love nila sa Panginoon. Kasi yun yung least motivation dapat ng tao, yung guilt. Guilt is good, pero yan yung least motivation nila. Ang legitimate o ang primary motivation ng pag-respond nila sa gospel, yung love nila sa Panginoon, yung pag-respond nila sa truth, so, yung love, yung obedience. Okay? Kwentology yan, puro kwento, wala namang kinalaman sa text. Siguro pag tayo ay ganito na, kaya blessing ang misis. Kaya sa mga preacher niya, Brother Lloyd, no, ang asawa ay blessing yan kasi siya yung magre-review sa'yo sa mga preaching mo na, dami mong kwento, wala namang kinalaman sa main point mo o sa sinasabi mo, chasing after the rabbits. Takotology or bantology, puro panakot at pababanta ang laman. Theology, man-centered ang trato sa passage. Okay, walang kaugnayan sa RS or redemptive purpose ng text. Tongology, puro pagtatanggol sa sarili ang nilalaman ng mensahe. Ang pamamahayag ay isang napakasagradong bagay, hindi dapat nilalapastangan, minamadali o pinagwawalang bahala. Haharap tayo sa Diyos upang magbigay sulit sa ating pamamahayag. Ito ay paghandaan ng may buong paggalang at masigasig na pangangaral. Ito, from Alistair Begg, yan, cheerleader, always looking for applause, always fishing for amens. Now, time to time, pwede naman yung amen po ba mga kapatid? Lalo na pag nandun ka na sa part ng application. Pero nagiging ka na kasi, yung pet word or mannerism, ano ba pwede nating tawag dyan? Yung palagi kang nagpapa-amen. Siguro dahil nararamdaman mo na parang wala yung attention nila, wala na sa'yo o sa preaching. Pero may mga preachers na maano mo na parang mannerism lang talaga nila yung amen. Palagi siya amen, amen. Okay, tandaan natin ang amen ay isa sa mga pangalan ni Lord. Okay po. Siguro after ng practicing mo din, after ng first main point mo sa application, doon magpa-amen ka. Amen ba mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? Ayan. The magician, pulling things out of the text which aren't there. Tipong, for example, Genesis chapter 3 ang preaching. Pero, ang pinapatamaan dito nila Esther Begg si Basmi, ang preaching Genesis chapter 1 in relation sa bus ministry or tithes or whatever. Now, merong ibang passage na doon magdidil, no? Storyteller, yung katulad nung kanina, entertainer and then systematizer. The text is merely the backdrop for hanging a doctrinal lecture or without any application at all. So, yan po yung mga dapat nating i-avoid. That's how I summarize or conclude our Christ-centered preaching. Kung ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay sagrado, kailangan po talaga nating i-prepare ang ating sarili, ang ating logos, pathos, how we deliver it, and also yung ating ethos. Hindi po madali. Pero hindi ibig sabihin hindi madali, imposible. Posible po mga kapatid. May this lecture or this subject maging punla sa ating puso, sa ating isipan, na itrato natin na Lord, hindi pala basta-basta yung pagpe-prepare ng salita ng Panginoon, pagpipreach. Kaya po mahirap magpastor. Kasi every week kang haharap sa tao. Every week silang gutom. Do you think lahat ng mga nandyan sa congregation mo palagi yung nagbabasa ng Bible araw-araw? Nag-hope na lang sila na sa loob-loob din nila, hindi sila nagbabasa ng Bible, ganyan, nagigilty sila. Kaya nga yung merong isang church, naka-receive ako ng copyright strike sa YouTube dahil sa kanya Kasi ni-report niya yung yung video ko.
sabi niya kasi, hindi mo na kailangan magbasa ng salita ng Diyos. Huwag kang magigilty kasi meron ka naman daw Holy Spirit. Enough na yon. Ngayon, yung mga false teachings, false doctrine, gustong-gusto yan ng tao. Kapag gumawa ka ng false group, pag gumawa ka ng, magturo ka ng maling turo, yan ang mas mamahalin ng tao. Bakit? Kasi in our depravity, nakakiling ang tao dyan sa mali. Kaya yan ang aakapin nila. Kaya maraming kulto at maraming maakit dito kasi doon sila nakakiling. Kaya mabilis ka lang makakuha ng follower kapag mali ang turo. Now, yung mga nasa congregation natin, they are hoping na pupunta na sila sa church, makakarinig sila ng word of God, makakakain sila. Pero pag hindi tayo prepare, hindi tayo nag-spend ng time, pag tayo ay ecology, pag tayo ay theology, hindi talaga natin pinipreach yung word of God. Diyan po yung ang mahirap. So, nag-prepare ako dito ng, nasa na yun? Bihira na, wala Mga preachers, hindi ko ata na-save mga kapatid. Mukhang hindi ko ata na-save. Hindi ko na-save. Siguro isi-send ko na lang po sa ating group chat. Yan, opo, brother, si Brother Lloyd. Isi-send ko po yung link, hahanapin ko muna. Oo, parang flip top, mag-ingay. So, okay po, meron po pa tayong oras, I believe, 8:26. Meron pa tayong oras para, ito na tayong last class. Baka meron kayong mga naiisip na tanong or ganto, ganyan, gusto nyong i-share. Pastor, okay lang po ba yung ganto? Ano pong masasabi nyo sa ganto, ganyan? Ano sa tingin nyo? Sige, huwag kayong mahiya. Magtanong. May lang tayong time. O pwede nyong i-chat. Ako po. Sige po, si Pastor Arnel. Sige po. Ay, si Axel po to. So, Brother Axel, sorry po. Opo. Actually po, Pastor, hindi po question, more on sharing lang po sa personal experience kasi papasalamat po ako sa Panginoon na nakapag-aral po ako ng sessions ng class natin kasi last 2 weeks ago po may outing po kami ng mga single adults and first time ko po makapag-devotion, yung mag-lead ng devotions sa and gamit po ng mga lessons nyo, parang hindi po ako nawalan ng landas po. Yun lang po, Pastor. Thank you lang po. Thank you. Dan po ay great encouragement po sa akin. Tulad ko na sinasabi ko sa inyo. Inaamin ko na yung nakakatamad minsan magturo. Pero yung mga response, yung mga ganyan pong testimony ay nakaka-boost po rin, nakaka-rejuvenate, nakaka-encourage. Thank you po, Brother Axel, for sharing that. At nawa, yan, malaking paumpisa na yan, nilid. Kasi, syempre, nililid tayo ni Lord na, enroll dito. Syempre, nilid ka ni Lord mag-aral kung paano mag-prepare ng message. Nawa, yan ay magtuloy-tuloy. Alam nyo po, malaking tulong tayo sa church kapag tayo ay marunong talaga mag-preach kasi sa panahon ngayon, ang hirap. Maraming magaling pero tawag dito, minsan yung ethos, yun ang kino-consider din ng karamihan. Kaya thank you Brother Axel. So sino pa po pwede mag-share or wala namang yung tanong, ano yung mga kung ituturo ulit to ni Pastor Jom next time, ano yung mga kailangan nating improve or baka pwedeng for evaluation or ganyan o mga appreciation katulad ng sharing ni Brother Axel. Nagamit nyo po ba yung ating lesson o whatever? Si Brother Lloyd naman, may masasabi mo, Brother Lloyd?
tanong or sharing? Sa akin po, Pastor. Sige po. Pastor Nel. Opo. Ako po, Pastor, nagpapasalamat ako sa lesson na to. Amen. Laking bago para sa akin yung lesson na to sapagkat isa sa mga natutunan ko yung magtiwala sa kapangyarihan ng salita. So, maayos, mayroong maayos na motibo, mayroong katapatan sa context, sa text, at ipagkatiwala sa Panginoon ng salita. At dumating pa sa po na sabi ko sa mga Sunday school teacher namin, sikapin nyo mag-aral. Mag-aralan nyo yung life of Christ, yung mga miracles of Christ, kwento nyo ng mga naniniwala ko na gagawa ang Panginoon sa buhay ng mga bata kung ang salita ay ituturo natin na maayos at mayroong katapatan. Kaya para sa blessing na naka-enroll ako sa subject na ito. Napakalaking bagay sa akin. Amen. Ako sa inyo po sa Jomar, sa katagaan niya sa pagtuturo sa atin. Amen po. Kailangan sa biyaya ng Thank you po. Lamang po. Thank you po, Pastor. Same din sa akin, minsan pag, lalo na yung part ng explanation, minsan iniisip mo na, bira, magigets ba to ng tao? Katulad sa lesson natin, huwag nating isipin na hindi nila magigets. Kasi yung kapangyarihan talaga ng Diyos, nasa kanyang salita. So, we really need to explain it. Tipong parang nagle-lecture na tayo. Kaya nga, wag tayong hihinto dun sa yung sa foundation. So what? So we need to answer, so what? Bakit mo ini-explain yan? And then minsan din, yung lalo na yung mga matatagal ng Christian, punong-puno na sila ng narinig ng pag-encourage yung application. Pero why will I do that? Kasi doon sa pag-explain natin ng Word of God, doon natin ito yung foundation. Minsan yun pala yung hinahanap-hanap talaga nila. Hindi lang minsan, yun talaga ang hinahanap-hanap ng soul. Sabi ng Bible, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, ngunit sa salita ng Diyos na mamutawi sa kanyang bibig. Ang ibig sabihin niyan, tayo mga Kristiyano, yung kaluluwa natin, kailangan talagang ma-nourish ng Word of God. And then, yun, sa preaching, as they read the Word of God personally, marami tayong resources. Andyan ang Bible, daming resources. Kaya maganda po yung encouragement, Pastor Anel, na palagi silang i-encourage magbasa, mag-aral. Ayun po. Thank you, Pastor Anel. Ayan na, si Brother Lloyd. Nakita ko na siyang nag-open ng mic eh. May sasabihin na siya. Nahihiya pa si Brother Lloyd. Ayan, sige Brother Lloyd. Parang wala kami marinig, Brad. Oo. Si ano muna? Si Brother James muna. Hello po. Ayan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na ayun nga po yung ating pong subject ngayon, yung sa Christ-centered preaching ay nagagamit ko din po sa preaching at yung mga flows po sa FCF, ayan. Tsaka sa Big Idea, kumbaga mas na-strengthen pa yung preaching and nalalagay mo talaga yung context, talaga yung entire context ng kung ano yung nasa passage. Kasi ayun nga po yung sa assignment natin ngayon, kumbaga ano ko din po nakita ko din po kung paano siya namutangi yung salita po ng Panginoon. At ayun, kumbaga salamat po din sa Panginoon dahil Amen. siyempre yung wisdom na binibigay pa din sa mga
sa mga magpe-preach, kumbaga, sa mensahe talaga ng Panginoon na masabi talaga nila ng tama at angkop sa congregation. Amen. Amen, Brother James. Thank you very much. How about si Brother Henry po? From Mangaldan. Good evening po. Good evening po. Ayan, sa labas, nag Batangas, Pastor. Oh, malapit ka na sa amin, ha? Ang Batangas. Kaya nasa labas. Oo. Ano ba? Feedback po, Pastor. Oh, Regarding the feedback, class. testimony, or kahit ano ano. po gusto niyo sabihin. Marami, pero siguro, kasi, as hindi kasi ako pastor, non-preacher. Pero matagal na rin pastor si Father. Siguro, decade, more than a decade, ganyan, siyempre, years. Maraming thoughts. So, about things, about our Christian life, about, being a Christian alone, So, marami kasi akong more of yung question, what if? Tinanong, what if? Paano ba talaga maging preacher? And then, ayun yun, marami rin ako na saksihan ng mga preacher, ganyan, pastor, and ano. Hindi naman ako perfectionist or pero I know naman kasi na wala naman talagang perfect pastor. Every now and then, pwedeng lumabas yung nawala. Nawala, no? Mukhang napindot. Baka napindot. Si ni Brother Alfred. Antayin natin bumalik mga napindot chat natin. Baka nagsasalita pa din siya. Chat natin. Wait lang po. Sana si Brother Alfred. Napindot niya po, no? Diyan lang kayo mga kapatid, ha? May time pa naman tayo. Diyan na ba siya? Ayan. Okay, nalobat siya. Namatay yung... Ganun pala yun, pag namatay yung cellphone, ano? Sige po, next naman po natin si... Kaya po ba makapag-speak ni Kuya Daryl? Kung possible po. Tayo po natin. Sabi ni Brother Lloyd, Pastor, nagloloko ang audio ko. Share ko lang din po, blessing ang nakuha ko sa lesson natin. Mas na-enhance po yung knowledge ko sa pag-identify ko ng FCF at Big Idea at Proposition. Mas madali ko na po siya maunawan. Unlike before, kaya blessing po ang lesson natin. Salamat po sa Panginoon dahil nag-instrument po kayo. Amen, brother. Praise the Lord po. Okay. So, si Kuya Ezekiel. Yun. Tulog ba ng camera? Kahit hindi, okay lang. For me, malaking tulong po talaga yung CCP lessons natin. At kagaya nyo rin na-apply ko rin sa preaching. Dito sa amin sa church, sa Open Bible Baptist Church. Ako po yung preacher in charge. Wala pa po kaming pastor, sa totoo lang. But pinapanalangin pa po namin, no? Ako po pinapanalangin ko po. Though alam ko naman na po, no, na ako po yung magiging pastor at pinagpipray ko po talaga yan. And dahil ako po ay preacher in charge, hindi po ako every Sunday nagpi-preach. Mostly ako and Wednesdays. Dahil meron po kaming 3 preachers
apat po kaming baling preachers doon. Mm. So, first Sunday, yung isang preacher, and then third Sunday, si Preacher Arnold Perez, kung kilala niyo po, no? And then pag the rest, ako na po. So, and then pag Wednesday naman, first Wednesday of the month, yung isang preacher namin, si Preacher Toto, and then si Preacher, yung pangalawang preacher po namin. So, and then the rest, ako na. So, mostly ako pa rin talaga. So, usually, pag sa isang buwan, 2 Sundays ako nagpipreach. Pag 5 Sundays, yung isang buwan, kagaya ngayong May, 5 Sundays po. 3 beses ako magpipreach ng Sunday. And then, this month of May, 4 yung Wednesday. 2 Wednesday lang po yung doon ako magpipreach. So, nakakapag-prepare ako ng preaching talaga and na-apply ko yung Amen. mga natutunan natin sa biyaya ng Diyos, no? Napapansin ko rin na aminin ko sa inyo, nagkakaroon din ako ng, dahil natututo ako dito sa CCP, na ano ko rin yung, na parang bang di naman ako nakikriticize, parang nakikritik ko yung preaching ng mga preachers namin na no, yun. So, pero hindi ko naman sila kinikriticize. So, nagpapasalamat din talaga ako dito sa CCP. Marami akong natutunan, na-apply. Always praying na every time I preach the word, andun yung leading ng Diyos. At I always pray na ang Diyos palagi ang tatayo sa likod ng pulpit. Amen. At siya lang ang makita, siya lang ang mapuri, mapasalamatan. At praying also na gamitin niya lang ako para maghayag ng katotohanan. Amen. Sa Biblia. Yun lang po. At meron lang po akong konting chika, no? Dahil may nakita ako sa Facebook. Nakakalimutan ko lang Preacher Jomar at Pastor Jomar yung yung nag-post eh. Pero ang alam ko kasi mga pina-follow ko sa Facebook, mga Bible Baptist, mga Baptist. Meron ako nakita doon na ngayon ko lang narinig. I mean, Baptist siya pero parang ang turo niya ay nagturo kasi siya ng bawal pala kumain ng baboy. Ng pork. Oo, talaga, Pastor Jomar, isi-share ko po yun pag nahanap ko. Hinahanap ko kanina pa. Ewan ko lang kung anong masasabi niya doon, no? Pero bawal pala talaga daw kumain ng baboy, no? Sabi niya. Ewan ko, Pastor Jomar, ngayon ko lang talaga narinig yun. So, yun lang naman po. No? Baka dumaan din sa feeds, sa Facebook feeds. No? Thank you po. Tapos last is andito na si Brother Alfred. Baka hindi nyo alam, Pastor Jomar, si Brother Alfred, classmate ko to nung high school. Anak siya ni Pastor Albert Caballero. Apo, Albert. Sa mga Pastor Albert Caballero. So, yun lang naman. So, since nandito na si Alfred, baka pwede siya mag-continue. Opo. So, yun lang po kita masishare ko. Salamat po. Thank you po. Thank you po, Preacher Ezekiel. Next po, Brother Alfred. Baka kaya nyo na pong ituloy. Pastor Ikel, buti na lang, di mo tinuloy ang kwento. Hanggang doon na lang. Huwag mo na ikwento mo. Mga bata pa kami, grabe. Ayun ako. Ginulo namin ng ang Luman Church. Kami na Ezekiel. Ayun. Asa na ba ako kanina? Ayun. Yung marami na rin akong nasaksihan ng mga preacher, different churches. Mahilig din kasi yung si pastor, si father mag-attend din. Mga conference, mga anniversary, sumasali. Yung sa mga dinidiscuss nga natin, no? Lalo na kanina, nakakatawa kasi yun yan, last na class. Tapos talagang
nakabulet pa talaga lahat yung mga na-observe ko rin naman talaga na kumbaga tanong lang siya sa isip ko noon. Kasi syempre hindi mo naman pwedeng ano naman yung kakayanan at alam ko para, di ba? Masama rin naman mag-judge ng pastor, dapat hindi ganoon eh. Iniisip ko lang, bakit kaya ganoon? Ano kaya nangyayari sa kanila? Bakit nasusway minsan yung preaching? Bakit minsan parang nararamdaman mo na saan si Jesus Christ dun sa message sa service Kasi pag nakikinig ka, talaga ganon. Hinahanap mo mapapansin mo minsan na ba't parang iba na yung pinupuntahan ng preaching, ayun. So marami akong questions, and then the past few years, sabihan ako ni Father na mag-aral. Sabi try mo sa yung naging situation ko, dahil sa katigasan din siguro ng ulo ko, medyo nalayo. Mahirap rumi-align, parang gano'n. Pero honestly speaking din naman, I'm trying my best kasi alam ko na maliwanag sa akin yung pagkakamali ko. Na isa rin sa natutunan ko na ewan ko lang kung makakatulong sa iba. Natutunan ko sa buhay kung parang pinakamahalaga sa tao ngayon, di ba, ay pera, gano'n. Sa totoong buhay, hindi lang sa mundo hanggang sa kabilang buhay, or para sa Kristiyano, sa buhay na to, may isang currency talaga na binigay sa atin Isang currency na yun yung target talaga ni Satan And yun yung nakuha sa akin which is time. Kahit ano pa man yan nakikita natin sa paligid, marketing o time. And yun yung kinuha sa akin ni Satan. So nasa situation ko hindi naman ako makaka-attend basta ng mga or makakalis sa situation ko mag-attend ng Bible school, mag-aral ng 2-3 years or hindi siya naging ganun. So parang na-trap. Kaya yun, I've been trying my best maka-attend one of these. And then yun nga, nung recently, sakto naman, nung pinag-uusapan namin, nabasa ko naman yung title nung ni Pastor Jomar, Christ-Centered Preaching. Parang medyo maganda-gandang may mga maliwanag na spark parang umilaw yung dadaanan mo dito. Ayun, pinilit ko talaga. Kinuha ko, inano ko sa schedule. Binago ko yung mga schedule ko para ma-attendan ko ng Monday ng gabi. Kaya ngayon nga, supposedly, hindi ako makaka-attend. Bumiyahe nga kami, pero hindi pwede. Talagang bit-bit ko yung laptop. Kahit tapos, syempre, kahit bakasyon o hindi pwede. Kailangan mag-attend. Kasi sayang yan Pag pinalipas ko na naman yung time, di nakuha na naman ni Satan yung time. Imbis na nakapag-aral. So, ayun. And overall, Pastor, ang bagay na natutunan ko sa klase natin, Christ-centered preaching, siguro, yung mga na-discuss mo rin kanina, ang nakita kong pinakamadaling way siguro para hindi, dahil nga yung question ko yung ba't nalilito yung mga pastor, yung mga preacher, hindi naman pastor or preacher, sa messaging, sa mga messages minsan, sa service, sa preaching, is yung fundamentals o yung basics. Siguro always start from the basics, and make sure you when you go out, you know your mission, you know your purpose, you know your vision, you know why you're there. Kasi siguro pag inuna mo yung mga kumbaga toppings yung mga toppings lang nung
Kung halimbawa pizza, pag inuwi may toppings hindi maganda kung hindi mo naman pinerfect yung dough. Parang ganon. So, siguro, parang ganon. Parang ganon yung nakikita ko sa mga tinuro mo, Pastor Jomar. Although, very, 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 very high level yung knowledge and wisdom na nilagay mo sa table. Siguro, hindi pa para sa lahat, lalo na sa akin, medyo beginner Medyo marami. Pero nakikita ko, Pastor, kasi every now and then, papunta ka rin talaga doon Pabalik. Lagi mo dinadala doon yun nga, maging Christ-centered. Ibig sabihin, always balik ka doon sa basics, sa fundamentals. Kung kung bakit ka tumatayo, bakit ka nag-aaral araw-araw, para sa message, para sa mga tao. Ayun, Pastor. Kaya masaya ako na Amen. Na kumbaga siguro para sa akin talaga na maka-attend yung sa Christ-centered preaching. Amen. And then hopefully sa mga next classes. Amen. And medyo napatagal, pasensya na po. No problem po. No problem. Ayun lang po siguro. Opo. Ayun lang, Pastor. Thank you, Brother Alfred. Opo. Now, one of these days, maka-fellowship ka namin nila Kuya Ezekiel, Kuya Daryl, tayong lahat, Oo, Pastor. Amen. Oo nga. Maganda yung illustration mo kasi yun nga, bakit naliligaw kasi yung basics, fundamentals. Parang toppings lang kasi yung nakukuha sa preaching. At yung yung tinuro ko nga po sa atin na pagpe-prepare ng sermon, parang yan yung scaling, yun yung lagi kong illustration, yung scaling. You need to learn the basics. Ito yung basics ng pagpe-prepare ng sermon. Tsaka yung cost talaga ng pag-aaral, matindi po talaga. Since 2013 o 2012, I'm studying theology. 2015 na ngayon, 12, 22, 13 years. I earn this June yung pang-apat na graduate school. And then nag-apply pa rin ako sa Master in Apologetics. Maraming pagkakataon talagang yung cost ng pag-aaral. Yung meron fellowship, nasa gitna ka ng fellowship. Pero ikaw, nasa laptop ka. Andun ka sa gilid. Nasa laptop ka, tapos naka-headphone ka. Tapos, yung paggawa ng assignments, marami ka talagang isa-sacrifice. Minsan iniisip ko, bakit ko ba ito ginagawa? Hindi naman ako yayaman dito. Pero yung isang student, lagi ko iniisip yung sinabi ng professor ko dati. Yung isang student, kasi galing pa siya sa Batangas Aalis siya ng 3 o'clock na madaling araw. Kailangan nandun na siya sa school ng 7 o'clock. Sabi niya, pag isang sa inyo nagpastor, kahit isa lang sa inyo nagpastor, lahat ng hirap ko makakalimutan ko yun. Parang worth it lahat. So yun din iniisip ko. Sabi ko, Lord, yung theological training kasi na nare-receive ng mga Bible Baptist, parang laging latak. Parang I want to give best education sa inyo, sa atin. Kaya po, blessing po sa inyo lahat. At yung times na mag-aaral ka, yung cost ng pag-aaral, marami kang fellowship, maraming kang kahit event ng pamilya, wala ka kasi nga nag-aaral ka. So marami talagang isa-sacrifice. Kahit saan, dala mo yung laptop, dala mo yung iPad. Minsan dapat lagi ka mayroong internet. Naalala ko, nasa office pa ako sa Singapore. Sobrang strict nung school. Pag naka-off ka ng cam, kick ka. So kahit saan. Tapos yung examinations, kailangan aral ng aral. And then yung isa din kaya nanghihingi din ako ng reviews sa mga estudyante ko kasi tsaka sa misis ko. Minsan kapag yung level ng mga terminologies, yung sineserve mo sa tao, baka hindi na nila kayang lununin or wala pa sila sa mga prerequisites. Parang ayaw kong maging parang sobrang highfalutin na pagdating sa this tawag dito, tong track na to, tong theology, church, etc. Hanggat maaari yung mauunawaan pa din. Ayun po. Thank you po,
Thank you po, Brother Arped. Next natin, be-bless ako dito Si Kuya Daryl. Ay, hello po. Amen, amen. Amen. Siguro po sa akin, first of all, yun nga. Gusto ko po magpasalamat sa inyo, Pastor Sergio Mar. Amen. Opo. Sobrang nagpulong mga pinag-aralan natin. So, kasi yun nga, siguro very ideal yung pong natin pinag-aralan. Talagang yun talaga yung pinaka-optimize or very the best way to preach or to rightly divide the word of truth sa mga tao. Pero for myself, kumbaga may struggle talaga ako sa application nung mga bagay na yon. Pero kailangan mo talaga siyang i-apply. Like yung mga nabanggit niya, Pastor, yung mga gesture na amen, amen, yung mga ganyan. Yung parang pinipuwersa mo yung mga members na magsalita ng amen. Tapos pag napuri ka, yun nga yung parang sasabihin mo, minamalat, yung ganyan. Parang hindi na siya for the glory of God yung ginagawa mo. Tapos, yun, tas ginagawa mo rin, minimake them guilty. Nagulat nga rin po ako, Pastor, yung kanina nabanggit niya na dapat mas maipadama mo sa mga audience or yung mga tao nakakapakinig ng mensahe na mahal nila si Lord, hindi yung basta mo lang sila i-guilt trip, yung parang palulungkotin mo sila o dapat paangatin mo yung emotion nila. At yun nga, yung lastly, yung egoistic preaching. Sa tagal ko na rin nag-preach, mas na-highlight yung pagiging egoistic ko sa pangangaral. Dahil yung subject natin is Christ-centered preaching, mas nakita ko na kung gaano ako kayabang kapag nangangaral. Kasi parang hindi pala si Lord Jesus yung nagiging sentro. Parang ako yung nagpe-perform. Kailangan ma-please ko yung mga tao. Kailangan ma-amen sila. Dapat paglabas nila, pagbaba ko, oh, amen, God, Daryl, ang galing, na-bless ako, ang galing mag-preach. Ganun na yung nagiging sistema. Though parang sa part ko, humble kunyari, pero sa puso mo, centered yung preaching, hindi siya mahapdi, masakit. Pero ito talaga yung nararapat na paraan sa pangangaral. Hindi tayo yung maangat, pagkos tayo yung mas mababa at mas maipalagana pa natin yung salita ng Diyos ng pure, ng walang halong ikaw. Yun lang, Pastor. Maraming salamat po. Thank you po. Oo. Isesend ko nga sa inyo mamaya yung yung motivation for serving God. Ganon din yung parang kasi yung guilt, yun yung love, etc. etc. Thank you po Kuya Daryl. Nung nag-preach ka nung camp, sabi ko hindi to si Kuya Daryl. Joke lang joke lang. Ibang-iba na si Kuya Daryl mag-preach, parang parang hindi ko ina-expect. So praise the Lord. Para kasing ang hirap din kasi naman nung gantong mahirap talagang gumawa ng preaching. Mahirap. Kaya ako time to time nagpapa-amen din talaga ako. Walang siguro sa isang point, 2, 3, mga ganun. Pero iba talaga naging mannerism na sila yung mga pet words. Tsaka yung mga din, yung mga gestures din na hindi maganda na nakakailang sa mga member. Sa lang, yung pagbukas ng zipper, yun. Kaya maganda may asawa ka talaga o yung mga men. Pagbukas ng zipper, medyo ipabulong. Lalo na pag glass yung nyo, no? Nakaka-distract yun. Okay? Brother Richard. Brother Richard, kaya mo bang mag-speak? Yun. Hello, sir. Amen. Sorry. Talagang huminto ako dito sa Estancia Mall Ay, amen. Kasi wala ditong walang dumadaan na may close road. So sa akin po, sir, itong lesson na to napakalaking tulong po sa akin. Una, blessing talaga to kasi nakaka-encourage sa akin na
dahil na marami akong natutunan sa message sa pinag-aralan natin. Kinabahan ako Dahil marami akong natutunan sa introduction, paano sa gesture ng paano mag-preach, tapos sa illustration hanggang sa conclusion. Kahit hindi ako masyadong aral pa, pero based sa aking experience sa pakikinig ng salita ng Diyos, paano gumawa ng outline. Kasi yung iba kasi, di ba, pinaplas sa TV yung mga outline. So based on my observation, talagang itong lesson natin, talagang nakatugma talaga eh. Meron talagang part na dapat talaga maging handa ka rin sa preaching, hindi lang talaga bara-bara yung paggawa ng outline kasi salita ng Diyos to eh. At saka yung dapat at bilang isang preacher din po, makukorek mo yung sarili mo eh bago ka humarap sa tao, bago ka mag-preach. Kasi una, para maramdaman mo rin sa sarili mo na ma-please ng tao ang salita ng tao, yung salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka kumbaga carnal talaga palagi yung buhay natin, siyempre parang hindi mag-work yung salita ng Diyos eh pag nag-preach ka. Kumbaga yun lang po, dapat talaga magiging din tayo sa sarili natin. Yun lang po. Salamat po, Sir Jomar Apostol. Amen po, Brother Richard. At nung nakaraan kasi, nalapitan niya ako na yung assigned text niya daw, nagamit niya na sa parang nag-share ata siya. Praise the Lord. Ayun po, last natin, Kuya Beb. Good evening po sa iyo, Kuya Beb. Hi, good evening po, Pastor. Good evening po. Hello. Amen. Marinig ba ako, Pastor? Opo, narinig po, Kuya. Hello. Good evening po sa lahat, mga pastor Amen. and preacher. So, pasensya na po kung hindi ako masyado nag-respond sa mga pero nakikinig naman po ako. Opo. So, salamat sa Panginoon na ako po ay maraming natutunan dito, nadagdagan yung mga ideas ko bilang isang preacher. Itong Christ-centered preaching, talaga nga naman, nung sa Surigao pa lang ako, may nakalagay doon kasi sa church namin na Baptist is our name and then Christ is our message, parang gano'n nakalagay doon. Bible is our textbook. So napakaganda at saka excited na makinig itong ganitong klaseng lesson. Kasi bilang isang preacher, ako ay nag-gather ng mga information or ideas at saka paggawa ng outline na maayos para ma-explain. Kasi tayo po ay tinatawag na instrument lang sa salita ng Panginoon. So ako ay nagpapasalamat, Pastor Jomar, sa iyong dedication sa pagtuturo. At pasensya na po kung minsan ako ay malilit. Kasi ang time ko talaga ay nahabol ko pag ganitong klaseng oras ay busy ako. At maraming salamat sa mga classmate ko. Nakaka-encourage din na meron ako mga classmate through online. Kahit ako ay talagang minsan ayaw ko ng ganitong klaseng online eh. Bihira lang ako umatin. So, ba't ngayon na-survive ko? Kung nakarap, Pastor, pasensya na po kung minsan absent ako, hindi talaga ako nakaka-online. Ba't ngayon talagang sinubukan ko? Ayun, marami akong present ngayon. Nagugulat nga ako bakit ko natapos ito eh. So, mas gusto ko yung face-to-face. Salamat, Pastor Jomar, and God bless you. I hope na marami pang ma-encourage na mga estudyante at matitrend na marami mga preacher, especially talaga nga naman doctrine ang pinag-usapan. So ako ay nagsusumikap din talaga, nagpipray na mapaayos ang aking preaching, ma-improve. Kasi minsan ginagamit ko yung preaching ko dati, parang nire-revise ko, in-improve ko talaga. Kasi parang nakukulangan ako dati sa preaching kasi siyempre baguhan pa na preaching. Preacher. So yun lang po, Pastor. Maraming salamat and God bless us all. Thank you very much. And God bless sa lahat ng mga pinagpirsa natin.